naman kinakailangan maging sobrang matalino o mataas ang IQ para isipin na yun yung direksyon nitong spontaneous na interview na to. Na parang, huy! No? Sobrang manhid ka ba? Huy! Uy, ano pa ba gusto kong marinig? Sobra ka ba natutulog? No? Hoy, gising! parang hindi mo naman kinakailangan. Unless nagtutulog-tulogan ka. Ayun, wala tayong magagawa ron. Pero malinaw naman yung mensahe, di ba? Malinaw naman yung mensahe na hindi ka na welcome sa official family. No? Medyo, kung meron ka namang kaunting self-respect, ikaw na yung magkusa. Ikaw na yung magkusa. Huwag mo na tanggalin ka or magkaroon ng petition para ikaw ay mag-resign. No? Huwag mo na hintayin yun. Ikaw na mismo kusa. At baka nga pabor pa sa'yo kung ikaw na yung kusa mag-resign. Dahil you can define your narrative. Baka nga mas magkaroon ka ng political flexibility dahil hindi ka na nakikipagplastikan, hindi ka na masyadong ipokrita, no? At hindi ka na masyadong namamangka sa maraming ilog o sa dalawang ilog. So, kung ikaw ay kusa na mag-resign, hindi ka naman mag-resign as Vice President mag-resign ka as Secretary of Education, no? Wala ka na sa official family. Pwede mo lang pamunuan yung matagal ng plano ng iyong pamilya na maging bagong oposisyon, no? So, pwede lang ng kahit ano, no? Pwede mo lang suportahan yung call ng iyong kapatid na mag-resign ka na, President Bongbong Marcos. Pwede mo lang suportahan yung mga threats ng iyong tatay, di ba? Pwede mo lang suportahan yung Romanov Mussolini threat ng iyong kapatid, no? So, balik talaga, no? So, pwede mo lang gawin ngayon yan. So, hindi ka na mahihirapan masyado. Kaya, i-heed mo na yung writing on the wall, no? Yun yung klarong mensahe nito no? Wag mo lang gayahin yung ex-human rights lawyer na kahit kaunting pride na wala na. Wag mo lang gayahin yung dating spokesperson, no? Na ilang beses na nilaglag ng kanyang principal, ilang beses nang nilaglag ng kanyang presidente, patalon-talon pa dun sa part 2 na Davao Rally, di ba? Siguro naman baka may kaunti namang mas lamang naman sa self-respect yung Vice President kesa dun sa ex-human rights lawyer. Ang hirap kasi magplano ng political narrative na neither here nor there ka. Or you're here, there, and everywhere. Sabi nga ng kanta. Dapat matuto siya kay presidential sister na sobrang pamamangka sa dalawang ilog, medyo bumababa ngayon ang ratings. Bumababa ang ratings niya, no? Ni Senator? Dati nasa top siya dahil Marcos siya. Ngayon nandun siya sa last 3 or last 4 di ba? Dahil nga, siyempre, ayaw sa kanya nung binabatikos niya na gobyerno at hindi rin kumpleto yung tiwala sa kanya nung mga kinakampihan niya ng mga bagong oposisyon o yung mga Duterte camp. So, later on, saan ka pupulutin? No? Baka ganun na mangyari rin kay Vice President kung hindi niya i-resolve itong mga contradiction sa kanyang pagiging bahagi ng official family and at the same time, lahat ng kanyang kaalyado, lahat ng kanyang kapamilya, binabanatan yung kanyang boss. Di ako agree dyan. Marami naman sinabi ko, hindi ka naman agree. Agree naman ako sa sinabi niyo kanina, magandang gabi. Okay naman, agree naman ako doon. Pero dito sa part na to, parang ibang animal kasi, hindi po literal yung sinasabi kong animal ibang animal yung Sara Duterte. I mean, as a political figure. Again, inuulit ko po sa mga hindi nakakaunawa ng paggamit ng tamang lingwahe, when I said animal, hindi po yung literal na animal. Okay? So, ibang political figure si Sara Duterte. I think kumpara naman kay Amy Marcos. I'm not sure whether that particular framework would fit her situation now. Na talagang babagsak dahil namamangka sa dalawang ilog. Ganun ba 'yan? Baka hindi naman ganun kabilis ang pagbagsak. Pero halimbawa, itong mga nakaraang survey, nilampasan na siya ng isang neophyte senator. Sa isang survey lang yun. Pero sa ibang mga surveys, lamang pa rin siya
Oo, pero kaunti. Ibig sabihin, at the very least, dikit na sila. At para sa kanya na for a long time, siya yung nag-iisa sa top. Delikado yan. Because it's the trajectory, diba? Yun yung baka mayroon pang iba na humabol, no? Hindi lang tong neophyte senator. Dahil nakaramdam o nakakita ng vulnerability yung mga may ibang plano o ambisyon sa 2028. So, yun yung writing on the wall na dapat i-heed ng Vice President. Okay. Ito, comment. Mga sir, hindi porket magagaling kayong mag-English, matatalino kayo. Yan. parang bilang na bilang yung English ko. Ako rin Kaya man ako na English kanina kasi medyo lang. Pasensya na po. Mahirap talaga minsan mahirap magpasaya ng mga tao ngayon. Paano bang gawin natin? Tapusin na natin to. Yun na lang siguro, no? Oo. Okay. Ano ba? Nung high school ako, nababasa mo ba yun, yung libro ni John Powell? No? Oo. Ano ba? Yun yung mga doon ka kumukuha ng quotation pag manliligaw ka diba? Oo. Ngayon kasi nag-google na yun Nakalagay doon, your life is shaped by those who love you and by those who hate you. Diba? Tanggapin mo na yun. Tanggapin mo na yun. Huwag ka na maghabol na lahat ay magugustuhan ka. No? Lalo na yung host. Tsaka yung pleasers, please no one. Sino nagsabi nun? Hindi si John Powell yun. Ako. Pleasers, please no one. Ako yun. Ayan. Okay. Kaso, ito nga pala, pag-usapan natin yung timing nung pagpapaunlak ni First Lady Lisa Marcos ng interview na to. Bakit ngayon? Pwede namang ginawa niya yan siguro 2 months ago? Pwedeng last year? Bakit ngayon? Sa tingin niyo? Ngayon kasi nag-scale up yung open warfare. 2 Davao Rally, several Liwasang Bonifacio Rally, no? Several press conferences na talagang matindi yung mga banat. So, it rankles itong mga ganito klaseng atake. Kahit you're up there at ang feeling mo ay talaga naman babatuhin ka. No? Pero yung ganitong sunod-sunod, yung bato sa'yo ay tumatama no? Nasasaktan ka Siguro yun yung isa. Ikalawa ay maraming mga possible na pangyayari na nalalapit. Yung midterm election. No? It's practically around the corner kahit isang taon pa. Dahil filing of candidacy na sa October. Kung hindi sila mag-i-scale up, delikado, no? Baka yung bagong oposisyon ay makakuha ng significant new senators or mga incumbent para subuking hawakan yung Senado. Ikatlo, next week may bubuing kilusan, anti-war movement, no? Led by the Duterte. Babanatan yung foreign policy, yung sleepwalking into war allegedly ni President Bongbong Marcos, no? Next week na yan. At itong sinasabi ni Maharlika, merong malaking pangyayari. May malaking event na mangyayari next month sa Mayo. So, may mga parating At may plano in short. May plano. Oo. Baka gusto ng First Lady, gusto ng Malacanang na sila naman yung mag-define ng political narrative. Ang problema kasi sa bungguan ng mga narratives, usually lamang yung nasa offensive in defining a political narrative. Yung nasa defensive, medyo kapusye. Kaya siguro, it's an attempt na i-shape nila yung narrative this next few months. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumutorgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at